So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po mag-share ng ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo sa Hukom chapter 6 at ang akin pong i-share dito po sa 6 verses 1 to 5 po at sinasabi nga po sa talatang ito, si Gideon. Muling gumawa ng kasamaan labang kay Yahweh ang mga Israelita kaya sila'y nayaan niyang masakop ang mga Midianita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midianita kaysa mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at mga kabundukan tuwing magtatanim ang mga Israelita ng sa kanilang mga bukirin. Sinasalakay sila ng mga Midianita, Amalekita at iba pang mga lipi ng galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang lupa. Ang mga pananim doon hanggang sa may gasa, wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga baka at asno. Dumating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamilyong hindi mabilang sa dami at sinira ang lupain. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po muli mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 6 verse 6 to 11. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madian at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari ng dumaing sa Panginoon ng mga anak ni Israel dahil sa Madian ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kaya aking iniahaw mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin at pinapagilaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng mga pumipighati sa inyo at aking pinalaya sila sa harap ninyo at ibigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos, kayong huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Amorhiyo na siyang lupain ninyong itinatahanan, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng insena na nasa Opra na kay Joshua na Abisirita at ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubusan upang itago sa mga Madianita. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 6 verse 12 to 17. Napakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa inyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginagawa ninyo noon, gaya ng ikinukwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paano silang iniligtas niya sa Egypto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kanyang mga Midianita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mo mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko'y maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak na pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makaya-kaya mo ito sapagkat tutulungan kita, matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumalaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalulugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaan kayo nga ang nag-uutos sa akin. Amen. Ngayon babasahin ko po Hukom chapter 6 verse 18 to 23.
isinasama mo ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y parito sa iyo at ilabas ko ang aking handog at ilapag ko sa harap mo. At kaniyang sinabi, ako'y mahintay hanggang sa ikaw ay bumalik. At si Gedeon ay pumasok at naglutong madali ng isang anak na kambing at ng isang epa ng harina ng mga munting tinapay na walang levadura. Inilagay ang karne sa isang buslo at kaniyang inilagay ang sabaw sa isang paryok at inilabas sa kaniya sa ilalim ng ensina at inihain at sinabi ng anghel ng Diyos sa kaniya, kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang labadura at ipatong mo sa batong ito at ibuwas mo ang sabaw. At kaniyang ginawang gayon. Nang magkagayoy, inunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kaniyang kamay. At sinalang ang karne at ang mga bunting tinapay na walang levadura. At napailang ang apoy sa bato. At pinugnaw ang karne at ang mga bunting tinapay na walang levadura. At ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kaniyang paningin. At nakita ni Gedeon na siya ang anghel ng Panginoon. At sinabi ni Gedeon, Aba o Panginoon Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon na bukaan. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang aking babasahin ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa Hukom Kapitulo 6, versikulo 24 hanggang 29. Ito po ang nakasaad. Nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Salom. Hanggang sa araw na ito ay nasa Opra pa ang mga Abiesereta. At nangyari ng gabi ring yaon na sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang turo ng iyong ama, ay kalawang turo na may 7 taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang asira na sa siping niyaon. At ipagtayo mo sa isang paraang maayos ang isang dambana, ang Panginoon mong Diyos sa taluktok itong matibay na dako. At kunin mo ang ikalawang turo at maghandog ka ng isang handog na susunugin 10 ng kahoy ng asira na iyong puputolin. Nang magkagayo, kumuha si Gideon ng 10 lalaki sa kanyang mga bataan at ginawa ang yaon ayon sa sinalita ng Panginoon sa kanya. At nangyari sapagkat siya'y natakot sa sambahayan ng kanyang ama at sa mga lalaki ng bayan, kaya hindi niya nagawa sa araw at sa kanyang ginawa sa gabi. At nang bumangon maaga ang mga lalaki sa bayan ng kinaumagahan, narito ang dambana ay nabaliwasak at ang asira na sa siping niyon ay putol at ang ikalawang turo ay inhandog sa dambana na itinayo. At sila'y nagsalitaan, sino ang gumawa ng bagay nito? At nang kanilang usisayin at tinanong ay kanilang sinabi, ginawa ni Gideon, anak ni Joas, ang bagay na ito. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 6, verse 32-35. Kaya't sinabihan nila si Joas, palabasin mo rito ang anak mo, dapat siyang patayin dahil giniba niya ang altar para kay Baal at pinagputol-putol ang poste ni Asherah sa tabi nito. Sumagot si Joas sa mga taong galit na nakapaligid sa kanya, nakikipagtalo
nakikipagtalo ba kayo sa akin para kay Baal? Pinagtatanggol nyo ba siya? Ang nagtatanggol sa kanya ang dapat patayin sa umagang ito. Kung si Baal ay totoong Diyos, maipagtatanggol niya ang sarili niya sa gumiba ng altar niya. Mula noon, tinawag si Gideon na Jerubbaal, na ang ibig sabihin ay hayaang ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili dahil giniba niya ang altar nito. Ngayon nagkaisa ang mga Midianita, Amalekita at iba pang mga tao sa silangan sa paglaban sa Israel. Tumawid sila sa ilog ng Jordan at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Ginabayan si Gideon ng Espiritu sa Panginoon at pinatunog niya ang trompeta para tawagin ang mga angkan ni Abiezer para sumunod sa kanya. Nagsugo rin siya ng mga mensahero sa buong lahi ni Manasi, Asher, Givulum at Naphtali para tawagin sila na sumama sa pakipaglaban at sumama sila kay Gideon. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa atin lahat. Ang babasahin ko po ay sa Hukom chapter 6 verses 36 to 40. Sabi po rito, humingi ng palatandaan si Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana na sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, tuyo ang paligid. Ako nga ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Ganoon niya ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan at nang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag po kayo magagalit sa akin, meron pa po akong isang hihingi na isko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid. Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa naman ay hamog ang lupa sa paligid nito. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.